Good afternoon, YDC. Ayan, sino po nagagalak na buhay siya ngayon? That itself, dapat po nating pasalamatan ng Panginoon. Sige, palapakan mo muna ang Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. At last week, naituro ko po sa inyo, ayan, kung paano ba magmahal na kagaya ng ating Panginoon. Though hindi natin pinag-usapan muna yung romantic kind of love. Dahil ang pinag-usapan po natin yung pag-ibig na nanggagaling sa ating Panginoon. Kung paano po natin siya ibibigay sa ibang tao. At ngayon naman, hindi ko na papatagalin. Ang susunod po nating pag-aaralan na nawa, maging kawangis kagaya po natin ng ating Panginoon ay sa kanyang pagpapakumbaba. Be like Christ in humility. Pakisabi, humility. So, dito po sa church natin, nabasag yung maling kaalaman patungkol sa pagpapakumbaba. Patungkol sa humility. That humility is not you being silent. Hindi yung ikaw, mahiyain ka. Bakit? Kasi karamihan ng mga mahiyain, karamihan ng mga tahimik, nasa loobang kulo. Kapag kasama na yung tropa, kapag labas na ng YDC, kapag iba na yung kasama, nagtatransform ka. Pokemon yarn, nag-i-evolve ka, nag-iiba ka. So, hindi po ganun yung humility. Yung humility, as it was said in the Bible, kagaya po ng nangyari kay Haring David, it is you not being silent, but you being dependent, full dependent sa ating Panginoon. At the same time, obedient ka. Ngayon, tatanong ko, sino sa inyo yung humble? Magsabing amen. Yan. Dati kasi nahihiya tayo eh. Kapag sinabing sino yung humble. Kasi nga, we have this wrong mindset na hindi mo pwedeng sabihin na humble ka. But then again, syempre, hindi mo pwedeng ipagmayabang na humble ka. Humble ako. Pero ang ginagawa po natin, our minds were transformed sa pag-ubo. Our minds were transformed knowing that humility is really in obedience and dependence sa atin pong Panginoon. And meron po ako nabasa while reviewing, ang sabi niya, humility is not thinking less of yourself, but thinking of yourself less. Basahin ko ulit. Humility is not thinking less of yourself, but thinking of yourself less. Ang ibig pong sabihin nito, yung kapakumbaba ang loob, yung humility, being humble, hindi yung tingin mo sa sarili mo, wala kang kwenta. Hindi yung tingin mo sa sarili mo, hanggang dyan ka na lang. Hindi yung tingin mo sa sarili mo, wala kang mararating. No, that's not humility. Humility is, hindi mo inuuna yung sarili mo. Mas iniisip mo yung ibang tao. And of course, sa kabuuan po ng pag-uusapan natin ngayon, ito po yung matututunan natin, and I hope hindi lang po siya natin matutunan kung hindi mai-apply din po natin sa buhay. Pakitanong naman yung katabi mo, ready ka na ba? Sumagot ba? Sumagot? Ayan. Lahat po tayo, I hope, ma-transform sa salita po ng ating Panginoon. Ang sabi ng Philippians 2:3-4, do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Ang ibig sabihin, huwag kang gumawa ng bagay na para lang sa'yo, para sa kayabangan mo, para sa kapalaluan mo, or self-glorification sa wikang Ingles. Rather, in humility, value others above yourself. Pakibasa nga po natin yung naka-highlight in 1, 2, 3, go. So, ang tanong, paano natin i-apply yan? Okay, kuya, so hindi ko unahin yung sarili ko, and how can I value others above myself? Ito po yung pinaka-meaning niyan. Not looking, ang sabi dyan, to your own interest, but each of you to the interest of the others. So ang ibig sabihin, ngayong araw na to, mawawala dapat yung kasakiman. Ngayong araw na to, wala nang selfish. Lahat ng selfish, magsabing amen. Mababago din. Ulitin ko, baka nalito lang dun sa tanong. Hindi, baguhin ko na lang yung tanong. Yung mga hindi na selfish, magsabing amen. Much better. Praise the Lord. Nakakakaba. Ang sabi dito, simula ngayong araw na to, since we are in the series of us being like Christ, we are destined to be like the Lord Jesus Christ, kailangan mawala na po yung pagiging makasarili po natin. And mamaya mapag-aaralan natin kung papaano. Pero ang sabi po dito, imitating Christ in humility involves shifting your focus from self-importance to selfless service and radical obedience to God.
So simula ngayon, hindi mo na iisipin yung sarili mo at uunahin mo na yung ibang tao. Kaya nga yung point number 1 natin, ang sabi po dyan, no? To imitate Christ in humility, we must prioritize others. Prioritize others over yourself. So unahin daw yung iba kesa sa iyong sarili. Ang tanong, kapag mayroong kainan, siyempre, pagkain nyo gagamitin kong example, merong nakahandang prutas. Anong gusto nyong prutas? Very good, pakwan. Anong kukunin mo sa pakwan? Yung mapula o yung mamtimuti? Siyempre naman. Sinong kukuha ng puti? At sinong kukuha ng pinakadulo ng pan? Alam niyo yung pan? Yung pantakip ng pan? Wala kumukuha nun. You know why? Kasi aminin natin at hindi. Palagi natin gusto yung best para sa atin. Tama? Alam nyo, meron pong, ang tawag dito, pagkapanganak pa lang natin, meron tayong nature na greedy tayo. Meron tayong nature na selfish tayo. Kaya nga hindi nyo napapansin, pagkapanganak, nakaganyan yung kamay. Nakita nyo? Nakaganyan. Tapos sa mga laruan, habang tumatanda, wala nagtuturo na magulang na maging selfish ka. Pero automatic sa isang bata, kapag meron siyang laruan, tapos kinuha ng isa pang bata, umiiyak, inaaway. Kasi bakit? Likas sa atin yung ganyang kasalanan na maging makasarili po tayo. Pero praise God, naging born again na. Praise God, binago na ng Panginoon. At sa mga medyo matatanda-tanda na, sino sa inyo yung kumakain ng bangus? Uy, daing na bangus. O kaya yung bistek na bangus. Anong pinakamasarap na part ng bangus? Anong tinik? Bakit yung tinik? Sarap. Sa pamilya nga minsan unahan pa no? Pinag-aawayan yung tiyan. Sa manok, anong pinakamasarap na part? Kuko. Anong kuko? Actually, yung pinakamasarap na part sa manok, lalo na kapag fried yan, is yung legs. Yung drumstick. Pero dahil gusto natin yung best para sa atin, kapag fried chicken or kapag chicken joy yung usapan, anong orderin mo? Thigh part po. Pero kung nag-gym ka, anong gusto mo? Gusto ko yung breast. Ayan, gusto ko yung protein. Pero ang sinasabi ko lang po, sa pagkain pa lang to, alright? But sa lahat ng aspeto ng isang tao, talagang gusto niya yung the best para sa kanya. And oftentimes, we are forgetting the very verse that we have read na kailangan pala unahin natin ang iba kaysa sa sarili po natin. Ang tanong, uulitin ko lang, ready ka na ba? Alam nyo, dapat matanggal sa atin yung selfishness. Kaya nga sabi po ng Panginoon sa atin, we need to deny ourselves. So, ang tanong, kapag ba kinuha mo yung pinakamalaking piece ng pakwan na sobrang pula tapos yung lahat ng natira ma-white-white, is it self-preserving para sa iyo ba yun or self-denying para sa iba? Kuya, di ko gets English kasi. Actually ako rin, nabigla lang ako, di ko naintindihan yun. Ang sinasabi ko lang, kailangan po mamatay po yung flesh po natin. Uulitin ko, don't get me wrong, hindi ko sinabing patayin mo yung sarili mo. Ang sinasabi ko, mamatay po yung desires ng flesh po natin. Mawala po yung pagiging makasarili po natin. Kuha! So simula ngayon, kapag merong bangus, anong kukunin natin? Huwag yung tinik. Tip lang. Hayaan muna natin silang kumuha. Ngayon, kung merong matira, praise God. Kung wala, o di gawin mong fried chicken yung kanin. Airplane. Wala lang yung nakapanood. So, kapag meron kayong nakitang pakwan, anong gagawin po natin? Kakainin yung balat din? Hindi. Hayaan po muna natin sila. That's what humility means. Hindi yung makikipag-unahan ka, kakuyan. Hindi.
Hayaan po natin. Kasi bakit? Kapag naging humble ka, i-bless ka naman din ng Lord eh. Ang sabi po sa John 15:12-13, "My command is this, love each other as I have loved you. Greater love has no one than this, to lay down one's life for our friends." For one's friends. So paano ba tayo minahal ni Jesus? Palagay niyo ba nung si Jesus, magsasuffer siya sa cross, nung alam niyang mamamatay siya, inisip niya ba yung sarili niya o tayo? Para kanino yung ginawa niya? Para sa kanya o para sa atin? Exactly the point. Kasi ang sabi ng Hebrews 12:2 sa TPT, his example is this, because his heart was focused on the joy that tayo, would be his. Ang sabi dyan, he endured the agony of the cross and conquered its humiliation, and now sits exalted at the right hand of the throne of God. Kaya po nag-endure si Jesus. It's for you and for me to be saved. Hindi niya inisip na, ay, gagawin ko to para sumikat ako. No, hindi kailangan sumikat ni Jesus. Sikat siya by this time. Kilala siya. Pero ginawa po niya yon. He endured the agony of the cross para maligtas ka at maligtas ako. Yun yung humility. Yan po yung pinakagusto ng Panginoon. This is the perfect example of humility, the ultimate expression of humility. It is a love that prioritizes others than yourself. Ito po yung pag-ibig na inuuno mo yung ibang tao kaysa sa sarili mo. Sabi dito, being like Christ in humility means treating our own interests, safety, and comfort as secondary. Pangalawa lamang, bakit? Proving that we truly value our neighbors by being willing to give everything for their own good. Ano kasi napag-aralan natin last week? The parable of the Good Samaritan. Ano po yung ginawa ng Good Samaritan? Ibinigay niya ng lahat ng meron siya. Pati yung sweldo niya. Tapos, inating niya na sa hospital. Babalik pa siya para bayaran lahat ng nagastos. That is humility. Ganun po yung gusto ng Panginoon na unahin po natin yung iba kaysa po sa mga sarili natin. Ang sabi ng Romans 15:1-3, "We who are strong ought to bear with the failings of the weak and not to please ourselves. Each of us should please our neighbors for their good, to build them up. For even Christ did not please himself, but as it is written, the insults of those who insult you have fallen on me." Ang sabi dito, kung palagay mo matured ka, okay, hindi ko napapataasin ng kamay kung sino yung matured. Pero kung palagay mo, matured ka na sa pananampalataya, ngayon kapag meron kang nakikita na bago-bago, huwag mong i-condemn. At para may narinig ako sisiw. Sisiw ba yun? Kapag daw kung palagay mo, matured ka sa pananampalataya, huwag mong ipagmayabang na matured ka. Hindi mo dapat ipagmayabang na, excuse me, depth level 2 na ako, no? Sino ka ba? Level 1? Yak. Weaklings. Ang ibig sabihin kapag meron nagkamali, for example, Theorceus, feeling mo lang, matured ka, tapos meron nagkamali sa CEO mo. You know what you did? Instead na tulungan mo siya to build that person up, alam mo yung ginawa mo, kinondemn mo pa, eto yung sasabihin ko sa'yo, tama ka. Feeling mo lang na matured ka, pero immature ka pa talaga. Kasi akala ng mga tao ngayon, maturity lies on the ministries that you have. No. Hindi porket marami kang ministry, matured ka. Merong isa lang yung ministry, pero namumunga. Ano yung mature doon? Yung po namumunga. At hindi po yung nagmamayabang, kundi yung iniisip niya yung ibang tao. Sabi dito, use your maturity or yung strength na meron ka para saan? To serve your brethren in Christ. Kailangan gamitin mo yan. Okay, may nakita ka nagkamali, edi correct mo in love. Meron kang nakitang nag-enjoy sa kasalanan, edi sabihan mo. Meron kang nakikitang downcast, edi encourage mo. Meron kang nakikitang nagkukulang, edi tulungan mo. Yun yung mga tunay na mature. At yun, yung gusto ng Panginoon na mangyari po sa bawat isa po sa atin. Ang sabi ng 1 Corinthians 10:23-24, I have the right to do anything, you say. Pwede naman eh. Meron naman akong karapatan gawin kong lahat eh. But not everything is beneficial. I have the right to do anything, but not everything is constructive. No one should seek their own good, but the good of others. Ito po yung palagi ko sinasabi sa inyo way back. Lahat naman ng bagay pwedeng gawin eh. Ang tanong, tama ba? Pastor, ano po yung business na tama? Sarili pa natin kakayanan? Hindi. Tama ba yan sa harapan ng Panginoon? Ngayon, uulitin ko lang. Lahat naman pwede. Pwede bang sumunod sa Lord? Tama bang sumunod sa Lord?
Pwede bang tumulong sa kapwa? Tama bang sumunod sa kapwa? Sumunod sa kapwa. Tama ba sa mata ng Lord na tumulong ka ng kapwa? Pwede bang mag-aral ka na mabuti? Tama bang mag-aral ka na mabuti? Pwede bang magnakaw ka? Pwede. Ang tanong, tama bang magnakaw ka? This is the question. We can do everything but not everything is beneficial. Bakit? Kaya nga tayo nagkakasala pa rin eh. Kasi pwede tayong magkasala. Pero ang tanong, tama ba yung kasalanan? Pwede ba tayong magsinungaling sa magulang? Pwede. Pero hindi tama. Tama, exactly. Pwede, pero mali. Kasi po bakit? Kaya tayo nagkakasala hanggang ngayon. Kaya ka pa rin meron tinatagong relationship hanggang ngayon. Kaya ka pa rin may kachat na merong boyfriend na iba hanggang ngayon. Aray ko nga. Side chick yarn. Kaya hanggang ngayon, meron ka pa rin vape sa bag mo hanggang ngayon. Kaya hanggang ngayon, umiinom ka ng patago. Kaya hanggang ngayon, nanonood ka ng pornography. Because we can do everything, but not everything is beneficial. Kasi pwede po natin gawin ang lahat, pero hindi lahat tama sa harapan ng Diyos. Ngayon ang tanong, ano po yung dapat po natin gawin? Yung bang tama sa paningin mo o tama sa paningin ng Panginoon? Sige, balikan natin yung love life. Mukhang na-miss nyo eh. Mukhang na-miss nyo lang. Sino dito yung pinakabata? Siguro meron mga ano dito, grade 2. Grade 2? Baka nagagatas pa kayo ha? Sige, sabihin natin, standard ng youth natin, 12, 13 years old. Pwede ba na mag-enter ng relationship yung 12 and 13 years old? Nahati na eh, no? Ulitin ko lang, no? Ito po yung premise, lahat pwede. Pero hindi lahat tama. Ngayon ang tanong, yung 12 and 13 years old, pwede ba sila mag-relationship? Pwede nilang gawin eh. Bakit ko nasabi? Kasi hanggang ngayon merong gumagawa eh. Ang tanong, tama ba? Kasi bakit? Ang dami po napapahamak ngayon. Sobrang daming napapahamak ng mga kabataan ngayon because they are lured into entering into that relationship na akala nila matatagpuan nila yung tunay na pag-ibig, not knowing that long before meron ng isang Diyos na umibig sa kanila ng buo, kaso nagkakamali. Ang ibig ko lang pong sabihin dito, lahat ng bagay pwede natin gawin, pero hindi lahat nakakapagbigay kapurihan sa Diyos. So given that premise, ano pong ibig ko sabihin? Gawin na lang natin yung mga nakakapagbigay glory kay Lord. Ang ibig ko sabihin, gawin na lang natin kung ano yung tama sa paningin ng Panginoon. Amen ba? Pakisabi sa katabi mo, gawin mo daw yun. Ganti ka, sabihin mo pati naman, ikaw. Ang sabi po dito, real Christianity is not proven by how much you know or how much you will benefit from others, but by how much you sacrifice for other people. It's not how much you will get from them, but how much you will give to other people. Ay, sorry. Ganito po yung tunay na humility. Ngayon, kung merong isang bagay na nagiging katitisuran ka kapag ginagawa mo, ayon ka, Rich, huwag mo nang gawin. Amen. For example, up until now, meron pa rin mga tao na hindi naniniwala na okay lang kumain ng dinuguan. O di, huwag ka munang kumain. Nagigets ba? For example, yung katabi mo, tignan mo yung katabi mo. Kunyari yan, hindi kumakain ng dinuguan. Pero ini-encourage mo ba na maging active sa church? Eh di, wag ka muna kumain ng dinuguan. Kain ka muna ng puto. Yung dinuguan, pag-uwi mo na lang, take out mo na lang. Kapag nagiging katitisuran ka, wag mo munang gawin. Ang sabi po ng Bible, kung nagkukos ka ng katitisuran sa ibang tao, alam mo yung dapat mong gawin? Yung gilingan, dapat mong itali sa liig mo, tapos ito, itapon ka sa Pacific Ocean. O kaya sa Iran na lang, sa Iran. Kasi bakit? Yung tunay na humility, hindi ka nagbababa, kundi nag-aangat ka.
kundi tumutulong ka ng mga tao. Ang sabi po dito, valuing others over yourself is a form of humility as exemplified by Christ. Ang sabi po dito, humility begins. Listen to this. Humility begins when life stops being about you. Nagsisimula daw po yung pagpapakumbaba, yung kababaang loob kapag yung buhay na binubuhay mo ay hindi na lang about sa'yo. Alam nyo bakit? Kasi dapat yung buhay na binubuhay natin para kay Kristo na lang. Then, and only then, doon lang po natin mapapakita yung tunay na kapakumbaba ang loob. And only then lang po natin may papakita yung tunay na humility. Kaya pakisabi sa katabi mo, not everything is about you. This is the problem of this generation. Akala nila pala, meron lang makita nag-uusap, akala mo pinag-uusapan ka. Uy, tapos napatingin sa'yo, pinag-uusapan ako, nakaka-depress. Are you there? Nakukuha? In life, simula sa kabataan mo ngayon, hanggang sa araw na lumaki ka, tumanda ka, hindi po iikot sa iyo yung mundo. Realidad po ito ng buhay. Because kung lumaki kang selfish, tapos lalabas ka sa realidad ng mundong to, mag-a-apply ka ng trabaho, makakasalamuha ka ng ibang tao, sasampalin ka ng totohanan na hindi pala totoong umiikot lang yung mundo sa'yo. Totoo man yun. Kaya ngayon pa lang mag-ready na po kayo. Kung hindi pa darating ang Panginoon, tatanda po kayo, lalabas kayo sa realidad na hindi pala pwedeng ipakiusap yung grades. Ngayon, meron pa nakikiusap na grades sa high school eh. Sa college, kanya-kanyang langoy. Lalo na kapag nagtrabaho ka. Hindi mo pwedeng ipakiusap sa electric o kaya water bill. Sige na po, patawarin nyo na po yung kasalanan ko. Hindi eh. Puputulan ka. Kaya nga ngayon pa lang, you need to be responsible. You need to be the example ng humility. Humility begins, once again, when life stops being about you. Kapag tumigil na po yung mundo o yung buhay mo na para lang sa'yo, gusto mo para sa'yo lang. Ang sabi dito, our natural instinct will always, ito yung always na sinisigaw ng natural instinct po natin about sa comfort ko, about sa well-being ko, about dapat meron akong opinion, dapat ito yung preference ko, dapat dito ako makakakuha ng mga bagay. Pero sabi po dito, but Christ shows a complete opposite way of living. The one who deserved, listen to this, the one who deserved everything chose to give everything up. Yung Diyos na dapat tumanggap ng lahat, pinili niyang i-give up ang lahat. And that's humility. That's Jesus exemplifying living a life prioritizing others before yourself. Kaya yun po yung gusto ng Panginoon na gayahin po natin. Ang tanong, uulitin ko lang, handa na ba kayong maging humble? Ready pa ba kayong mag-serve? Hindi na nga sumasagot yung iba sa inyo eh. To imitate Christ in humility, we must embrace the role of a servant. Uy. Sino ditong gustong maging servant, magtaas ng kamay? Hindi lahat. Praise God sa mga aminado. Hindi lahat gustong maging servant. Hindi lahat. Pero sino sa inyong gustong maging leader once, sa darating na panahon, magtaas ng kamay? Mas marami. Kasi bakit? Sometimes we want the position but we don't want, we want the promise but we don't want the premise of it. Ayaw po natin yung process. Kaya tayo nahihirapan. Ang sabi dito, Jesus defines greatness not by status, but by the willingness to perform lowly tasks for the benefit of other people. Yung pong ginagawa po natin yung pagkakaroon ng humility or pagsiserve ng others po kaysa sa sarili po natin. Our part is to serve God's purpose. Ang sabi dito, we are servant. Tayo pong lahat, servant po tayo. Ngayon, take ko lang siya sa side ng kasalanan at saka kabanalan. Alam mo bang kung hindi ka servant, kung hindi ka slave, rather, ng sin, servant ka ng, teka lang, nalito ako. Servant. Okay. Yung hindi slave ng righteousness is servant ng sin. Kuha.
Ngayon, yung hindi slave ng sin is servant ng righteousness. Tama ba? Did it make sense? I-review nyo na lang tapos aralin nyo ha. Para sa inyo yan, assignment. Ang sinasabi ko lang, kung hindi ka sumusunod sa kasalanan, you're not doing the things that pleases your soul, or your flesh rather. Ang ibig sabihin nun, servant ka ng kabanalan. At lahat ng servant ng kabanalan magtaas ng kamay. Lahat ng servant ng ating Panginoon magtaas ng kamay. Lahat ng gustong mag-serve sa Lord magtaas ng kamay. Alam nyo ba, ang sabi ng Bible, if you want to be the master, you need to serve. If you want to be the first, be the last. Ang gusto po ng Panginoon sa atin, mamuhay po tayo na naglilingkod lang para sa ibang tao. Check po natin to. John 13:4-5. So he got up from the table, took off his robe, wrapped a towel around his waist, and poured water into a basin. Then he began to wash the disciples' feet, drying them the towel he had around him. Ito pong mismong pangyayari na to at was explained by the theologians na nabasa ko is nagkaroon ng sobrang shocking event dito po sa senaryo na to. Kasi bakit? Yung master, by this, sa kultura po na to, yung pong teacher, hindi niya uutusan yung servant niya na nahugasan yung paa niya. Because yung task na yon is for the lowliest servant sa bahay. Yung pong pinaka mababang servant sa bahay yung gagawa nun. Pero yung teacher, yung leader, hindi niya pwedeng utusan yung servant niya. Mas lalo na, hindi gagawin ng master na hugasan yung paa ng mga servant niya. It was an absurd thing to do. But Christ did it. Basahin ko lang po yung katuloy. Ang sabi dito sa John in the word by, ayan, 12:17. After washing their feet, he put on his robe again and sat down and asked, "Do you understand what I was doing? You call me teacher and Lord, and you are right, because that's what I am. And since I, your Lord and teacher, have washed your feet, you ought to wash each other's feet. I have given you an example to follow. Do as I have done to you. And I tell you the truth, slaves are not greater than their master, nor their messenger more important than the one who sent the message. Now that you know these things, God will bless you for doing them." Para lang po magkaroon tayo ng idea kung bakit nakakashock yung ginawa ni Jesus. Initially po, kapag papasok ng bahay, lalo na kapag merong meal, sa kultura po na to, ang gagawin po ng lowliest servant, agad niyang huhugasan yung paa. Hindi po ito, segue ko lang kasi baka po meron nag-i-imagine sa inyo yung kagaya ng sa kasal. Sa kasal po merong washing of feet. But it signifies po yung ginawa ni Jesus. About servant po yun. About you serving your better half. Ganun po siya. But sa kultura po dito, hindi malinis yung paa. Hindi malinis yung paa ng mga disciples. Sa Kapampangan po, excuse me lang, gagamitin ko po yung salitang buburak labitis. Okay? Tapos yung upuan dati, hindi naman siya upuan na kagaya ng table natin ngayon. Yung upuan dati, ang gagawin nila, yung cushion nandito. Tapos kalong-kalong nila yung mga yan, nakaupo po sila, naka-Indian seat. Ganun po ka-dirty. Yung pong sin na to. Kaya nga, ang sinabi ni Jesus dito, okay, hugasan ko yung paa ng mga disciples ko. This is how I'm gonna show you. Kasi po bakit? Kanina lang din napag-aralan ko, bago ako umakyat dito. Sa Luke 22, if I'm not mistaken. Ayan, pa-check na lang po. Sa Luke 22, yung pong same scenario na to, nagdidebate yung mga servant ni Jesus. Sino ba yung greatest sa atin? Who's the greatest amongst the disciples? Pero ang sinagot po ni Jesus, hindi siya by words, kundi by action. Ito yung greatest. Ano yung greatest? Kung sino yung nagsiserve sa kanyang mga sinasakupan. Kung sino yung nagbibigay ng buhay sa kanila. Ang sabi po dito, buburak labitis Kenny. Sabi natin, Pastor Manny po niyang didiscuss na yun alam niyo yung paglilinis ng paa, hindi yung hinugasan lang. Pati yung singit-singit ng paa. Alam niyo ba kung kailan nangyari itong event na to? Bago po siya ipako sa krus ng Kalbaryo. Hindi ko alam kung nakita ninyo yung moment po na to. Jesus should be thinking of himself by this very moment kasi nga mapapako na siya Kasi nga mamamatay na siya sa krus Kailangan nire-ready niya na lang yung sarili niya. Eto na, masakit na, mararanasan ko na. But what he did instead of thinking himself, he washed
his disciples' feet. Hinugasan niya yung paa ng mga disciple niya. Pinaglingkuran niya yung mga disciple niya. At ganito po yung gusto ng Panginoon na maranasan. At gawin po natin hanggang nadirito po tayo. And then, kailangan hindi po tayo tumitigil tumulong sa bawat isa. Kaya nga sabi ko, Lord, hindi ba siya overlapping? Kasi yung last week, pinag-usapan pag-ibig eh. Pero about pagtulong eh. Tama? Kung paano natin tulungan yung ibang tao. Pero sabi ng Lord kanina habang nagpe-prepare ako, kanina madaling araw, sabi niya, di ba yung mga humble na tao, sila yung matulungin din? Kasi bakit? Pakitaan mo ko ng isang mayabang na tao at saka isang humble na tao. Sigurado ako mas maraming natulungan yung humble na tao. Anong ibig ko po sabihin dito? Ito po yung expected sa atin. Kuya, bata pa ako eh. Totoo? Pwede ka naman tumulong kahit bata ka. Pwede ka naman mag-extend ng help kahit bata ka. You can show who Jesus is sa edad na meron ka. By how? By obeying your parents. By obeying your leaders. Simple lang eh. Basic lang eh. Kaso tayo kinokomplika natin eh. Kasi bakit? Pumapasok yung self po natin eh. Ayaw po nating sumunod, nahihirapan tayo eh. Ang sabi dito, humility is choosing to serve others even when you don't have to. Yun daw po yung tunay na humility. And then while reviewing this as well, meron ako nakitang grabing contrast about sa washing of the disciples' feet. Balikan po natin yung John 13:4-5. Ang sabi dito, Jesus got up from the table, or sa ibang salin, from the supper. Ang sabi dito, ang ibig sabihin, tumayo si Jesus dun sa place of comfort po niya. Umalis po siya dun sa place of comfort niya and from rest. And then ito po yung isa sa mga tinuro sa akin ng Lord. Nabasa ko lang din naman to. Ang sabi niya, Jesus rose from His throne in heaven at umalis siya sa comfort zone niya. Listen to this. Jesus laid His garment, His robe aside. Ang sabi dito, taking off His covering. Ang sabi naman ng contrast niya, Jesus laid aside His glory and taking off His covering sa langit. So, check po natin to. Jesus took the towel around His waist, being ready to work. Ano yung contrast niya? Jesus took the form of a lowliest servant. Bakit? Kasi magsisilbi po siya. Mark 10:45. Ang sabi po ng verse na yun, Jesus came to serve, not to be served. He took the lowliest form of a servant. And Jesus poured water into the basin, ready to clean. Siguro naman, nakikita niya kung saan papunta to. Ang sinasabi po dito, when He poured water into the basin, it was like Him saying that I'm gonna pour my blood to cleanse the sin of the world. Hindi nyo ba nakikita that this very scene is an example, is a portrayal kung ano yung gagawin ni Jesus. Kung paano niya ililigtas yung sanlibutan, and that's how humility was portrayed sa bawat isa po sa atin. So kung babalikan ko lang yung napag-usapan po natin last week, this is how you know what love is. That Jesus Christ laid down His life for our brothers, for us. So we ought to lay down our lives for our brothers and sisters. Ito po yung tunay na humility. Yung pinaglilingkuran mo kahit yung hindi karapat-dapat. Yung sinaserve mo kahit hindi yung karapat-dapat. Kasi bakit? Babalikan ko lang. Yung prodigal, yung parable of the Good Samaritan. Bago ka maging Good Samaritan, kailangan tignan mo muna that you were once that wounded man. Ngayon tayo din po, kung bakit tayo magsiserve? Because meron po nag-serve sa atin. Bakit tayo magiging humble? Because ipinakita po ni Jesus yung tunay na form of humility. It is serving. It is loving. It is embracing. Na okay, nandito ako hindi para paglingkuran, kundi para maglingkod. Pero meron lang din po akong ituturo sa inyo na napag-aralan lang din po namin. Ang sabi ng Mark 10:43-45, but among you, it will be different. Ang sabi niya, whoever wants to be a leader among you must be servant. O sinong gustong maging mataas, mag-start sa mababa. Sabi niya, and whoever wants to be first among you must be the slave of everyone else. For even the Son of Man came not to be served, but to serve and to give His life as a ransom for many. Ang sabi po na nabasa ko kanina plainly, the church should not operate as the world does. Kasi po, bakit? Uulitin ko lang. Yung gusto ng mundo, puro self-glorification, puro self-serving. Yung iba, kaya tumutulong kasi gusto maka-gain. Kaya tumutulong kasi merong ulterior motive. Pero si Jesus kaya tumulong kasi yun yung nature niya. Kasi yun si Jesus mismo. Pero ang sabi po dito, kasi tinuturo po sa church po natin is servant leadership. Sino na nakarinig ng word na servant leadership? Sino na nakarinig ng word na servant leadership?
Yung meaning po ng servant leadership is, ito noon, ganito po tinuro ni Pastor Ron yan, though wala pa ako noon, yung mga ate at mga kuya natin sa Youthopia. Ang ginagawa ni Pastor Ron para matuto na mag-serve talaga yung mga servant leadership people na tinitrain niya is hindi sila agad-agad magiging leader. Meron po silang level, M1, M2, M3, tapos merong MTV. Alam niyo kung anong gagawin ni Pastor Ron? Tuturuan niya kung paano maglinis, maglingkod yung mga tao before sila magiging leader. Ngayon, bakit ko po sinasabi to? Because servant leadership really is you not bossing people around, but you teaching them on how to serve other people. Pero hindi ko po sinasabi na yung mga leaders ninyo, hindi kayo dapat utusan. Take note of this. Hindi ibig sabihin na servant leadership, hindi na nanguutos si leader. No. Biblically, makikita ninyo si Jesus nanguutos. Balik lang tayo sa Bible, hindi po sa standard ng tao. Nakuwento nga po ni Pastor Manny sa amin, yung pong first miracle na ginawa ni Jesus, ano po yun? Turning water into wine. Nagutos po ba si Jesus doon? Anong inutos niya sa mga servant? Bigyan niyo ko ng... So, clearly, actually, maraming accounts sa Bible na makikita po natin na nangutos po si Jesus, not because He is tamad, but because I do believe He is teaching them on how to be a servant leader. Nakukuha po ba natin? Nakakasunod ba? Ang ibig ko lang po sabihin, hindi porket leader, hindi na manguutos. Lalo na pamuya ako, mapanutos ko. Sinasabi ko po ito sa mga forerunners po na pumapasok, bawal sa forerunner yung tamad. Amen? Sa mga bagong pasok na forerunner, amen ba? Kasi wala kang karapatang maging tamad. Kapag tamad ka, hindi ka maglilingkod. Kapag tamad ka, hindi ka magsaserve. Kaya nga wala pong puwang yung katamaran. Ako man din, syempre. Kailangan kong ipakita. Kuya, masipag ka pa palagi. Ner. Hindi. Actually, battle sa akin yung, kasi may katamaran din sa akin eh. Actually, alam nyo ba, realidad lang sa buhay, hindi every time masipag kang magbasa ng Bible. Hindi every time masipag kang mag-pray. Hindi every time masipag kang mag-serve. But that's the moment na kailangan mo yung grace ng Panginoon para magawa mo pa rin siya kahit ayaw mo. Kailangan mo pa rin piliin, syempre. Pero ang sinasabi ko lang po dito, kung si Jesus, Diyos ng langit at lupa, may lalang ng langit at lupa, pinapupurihan sa langit, dumating siya dito, hindi para paglingkuran, kundi para maglingkod. Sino tayo para maging boss? Dapat maging leaders din po tayo. Servant leaders po tayo. Pakisabi naman sa katabi mo, dapat maging servant leader ka. At ngayon, patapos na. 3 hours na lang, patapos na. At ngayon, nagamit ka naman, nag-serve ka naman. Praise God, palakpakan natin ang Panginoon kung nakapag-serve ka. Uulitin ko lang meron po kasing malaking misconception dito. Kapag sinabi nagsiserve, kailangan sa church lang. No. You can serve at your school, at your home. Sa mga family po, kung nasan ka, sa trabaho, sa business mo, pwede kang mag-serve. Pero ito po yung sasabihin kong warning sa inyo. Pagsabi, warning. Hindi porket nakapag-serve ka, nakapag-minister ka, dapat mong kunin yung glory. Hindi ka pwedeng magmayabang. Pakisabi, hindi ka pwedeng magmayabang. Sabi ng Luke 17:7-10, ito po, palagi pong sinasabi, nire-remind, pinupupok sa amin ito ni Pastor Manny, lalo na sa aming mga kabataan na pastor. When a servant comes in plowing, yun, ganon, or taking care of sheep, does his master say, come in and eat with me? No, he says, prepare my meal, put on your apron, and serve me while I eat. Then you can eat later. And does the master thank the servant for doing what he was told to do? Of course not. Magpapasalamat ba yung hari, yung servant, kapag ginawa mo yung dapat mong gawin bilang ikaw ay naglilingkod sa kanya? Sabi dito, hindi talaga. In the same way, when you obey me, you should say, we are unworthy servants who have simply done our duty. Alam nyo, dito po nagkakatalo. Marami naman nagsiserve eh. Marami naman pamamaraan na nagagamit tayo ng Lord eh. Kaso yung problema, yung iba naging conceited. Kaso yung problema, nagyayabang. Kaso yung problema, dun sa process, mas nakikita mo na yung sarili mo kaysa sa work ng Panginoon. Alam niyo po ba, it happened to me, yung battle na to.
Noong there was this one time after po ng Pursue Youth Camp, because nakita po natin, di ko alam, sino lahat na nag-redeem youth camp? Taas ang kamay. Ayan. Sino yung parehong nag-redeem at saka nag-pursue youth camp? Sinong naniniwalang mas maganda at mas the best yung pursue youth camp? Taas ng kamay. Ayun, karamihan na sumama. Kasi ako man din eh. Alam niyo po ba, after ng Pursue Youth Camp, praise God, because ang daming mga good feedbacks, meron mga nagamit sa ministry out of that youth camp. Alam mo ba kung ano yung sinasabi ni Satan sa akin? Tignan mo, ang galing mo. Tignan mo, nakapagdala ka ng 500 plus na kaluluwa. First time yan. Alam mo yung sinasabi ng flesh ko? Sarap. Iwapin eh. Pero alam nyo, kung puspos ka ng banal na spirito, bagamat merong ganong resistance yung flesh mo, dapat mong i-rebuke yung ganong thought. Praise God po, dahil nga ito yung tinuro po sa amin na ituturo ko din po sa inyo. Yes, that's true. Mas marami yung Pursue Youth Camp. That's true. We've seen how God moved sa Pursue Youth Camp po natin. Pero ito yung sinabi ko kay Satan. May sambut ka kaya na ako. Because that camp happened not because of me. It happened because of Jesus. Alam nyo, telikura na ako, Satan, laya kakarapat eh. Kasi bakit? Paulit-ulit yung sinasabi ito, wala akong pwede kapag malaki. Kahit itong gwapong mukhang to, galing pa rin sa Lord to. Wala akong pwede kapag malaki. Yes, merong... Grabe na suporta rin eh. Tignan dalawang spread kayo mamaya. Kahit na naging maganda yung Pursue Youth Camp, wala akong pwede kapag malaki. It's not because of me, not because of the team. It's only because of the Lord. Kaya nga po sa ating lahat, yes, top 1 ka. Dahil kanino? Dahil sa'yo. Subukan mong kunin yung glory. Yung difference lang natin kay Satan ngayon, he wants the glory, kaya nasa impyerno. Kaya mapupunta siya ng impyerno. Wala pa siya sa impyerno ngayon. Yung difference lang natin sa mga fallen angels, they want the glory. Pero sa atin, kapag meron kang nagawa, kapag nagamit ka, praise God kung maganda yung worship po natin. Praise God kung maganda yung sound system po natin. Praise God kung magaling yung mga sumasayaw. Praise God kung magaling kang tumugtog. Praise God kung nagagamit ka. Pero pakatandaan ninyo, simula kanina, isa lang yung sinabi ko sa mga unang phrases na yun. Praise God. Praise God. Praise God kung top 1 ka. Praise God kung yumayaman ka. Praise God kung nagagamit ka sa campus. Praise God. Wala pong puwang yung sarili sa pagpapagamit sa Diyos. Yung servant, hindi niya titignan yung sarili niya. Ang titignan ng servant, yung pong bagay na nakakapag-please sa kanyang master. Ang sabi po nito, being a servant means serving when no one is watching. Serving when no one is clapping. And serving when no one is even thanking you. Basta ang ginagawa mo, mag-serve ka lang. It is you helping when it is inconvenient. It is you helping when it costs time. And it is you helping even it costs your comfort. Nakukuha po ba? It is loving when it is difficult. It is loving when it is hard. It is loving when it is unreturned. Kasi bakit? Ito po yung gusto ng Panginoon. Ito po yung role ng isang servant. Ginagawa po natin to not to please other people, but to please the one who called us. But to please yung po nag-set ng example sa atin. Kaya ang sabi dito, being like Christ in humility means embracing a servant's heart, one that does not demand rights or reward for doing what is right. Meron din po akong nabasa dito, nalagay dito rather, when you serve others, you begin to look more like Christ. When you serve others, you begin to look more like Christ. Not because you are trying to be impressive, but because you are becoming selfless. Nakuha po ba natin? Sino dito gustong maging kamukha si Kristo? Sino gustong maging kawangi si Kristo? Mag-serve ka. Embrace mo yung role ng servant. And last but not the least, to imitate Christ in humility, we must submit your will to God's will. Eto na. Sukuan na naman. Pagsusurrender na naman. Pakitanong muna yung katabi mo bago ko ituloy ito. Ready ka na ba mag-surrender ulit? Aray ko. Woo! Sumagot. Yung dito sumasagot eh. Yung dito naman, sa right side ko. Pakitanong nga yung katabi nyo, ready ka na ba mag-surrender?
Yung iba, oh. Sabi po dito, check natin, no? Philippians 2:5-8. In your relationship with one another, have the same mindset as Christ Jesus. Ano po bang meron na mindset si Jesus? Who? Pakisabi, who? Being very nature God. Okay? Who? Si Jesus, being very nature. Siya ay Diyos, ang sabi po dyan. Did not consider equality with God something to be used to His own advantage. Rather, pakisabi rather, He made Himself nothing. Pause ko muna doon. Sino kayang willing sa atin na gawing natin yung sarili natin? Anong ibig sabihin ng nothing? You willing to lay down everything that you have, your titles, your achievements, yung circle na meron ka, someone na meron ka. How willing are you to lay everything down? Kasi ang sabi dyan, no? Being very nature of, He made Himself nothing. By how? By taking, sabi dyan, by taking the very nature of a servant, being made in human likeness, and being found in appearance as a man. He humbled Himself by becoming obedient to death, even death on the cross. Alam niyo ba kung gaano katindi itong sinabi dito? Alam niyo yung pagkamatay sa cross? Ito yung pakisabi, kagilagilalas. Yan yung pinakagrabe na pwedeng ikamatay ng isang kriminal. Ang tanong, kriminal ba si Jesus? Pero bakit niya ginawa yung bagay na yon? Because He submitted His will to God's will. Sinubmit po niya yung kanyang kagustuhan. Meron naman siyang choice eh. Pwede niya namang sabing, pwedeng iba na lang yung mamatay. Ang sabi nga ng Lord, dahil alam niya, battle to eh. Dahil meron pa rin siyang gusto, ang sabi niya doon sa Garden of Gethsemane, Lord, take this cup away from me. Lord, tanggalin mo to. Ano po ba yung cup na yun? Cup of suffering. Yung wrath of God nandun. Kasi nga alam ni Jesus na kinamumuhian ng Diyos yung kasalanan. Pero ano po yung sinabi ni Jesus? But not my will, but yours be done. Sabi sa Luke 22:41-42, and He withdrew from them about a stone's throw and knelt down and prayed, saying, Father, if you are willing, remove this cup from me. Nevertheless, not my will, but yours be done. Jesus had the power to stop the cross. Naniniwala ba kayo doon? He has the power to stop the cross, but He chose obedience over comfort. Why? Dahil po yun yung puso ng tunay na may humility. Na Lord, ito yung gusto kong mangyari sa buhay ko. Pero, kung ano po yung gusto po ninyong mangyari, yun po yung susundan ko. Lord, ito po yung pinagpe-pray ko na tao. Lord, siya yung gusto ko. Unang tanong ko dyan, gusto ka ba? Aray ko. So, joke lang. Ang tanong, siya ba yung gusto ng Lord para sa'yo? Are you in that position of you willingly surrendering yung pong bagay na pinangahawakan mo at gawin at mapangyari sa'yo yung bagay na gusto ng Panginoon? Ulitin ko lang, relationship, dahil marami sa inyo pa ibang level na. Meron sa inyo, baka nag-enter na ng relationship dahil nag-work na kayo, stable na, matured na by faith. So, gusto mo nga. Ang tanong, gusto ba siya ni Lord para sa iyo? Alam niyo bakit ko pa ulit-ulit na sinasabi to? I've seen people, I've heard testimonies na nasira yung buhay nila dahil gusto lang nila at hindi gusto ng Diyos yung tao na yun para sa kanila. Alam niyo, meron akong isang napanood. Isa siyang podcast, nagpa-podcast siya na Kristiyano. Babae siya actually. Meron siya sobrang gusto na lalaki. Actually, yung lalaki na to nanliligaw na sa kanya. They were at young age, mayaman sila, meron ng pera, matured din sa kanilang pananampalataya. Sobrang gusto niya yung lalaki. Pero alam mo, hindi niya agad sinagot. Alam mo kung anong ginawa niya? That person fasted for 7 days. Kasi humihingi siya ng sagot sa Lord na, Lord, ito pa yung gusto mo para sa akin. Kasi ang sinabi niya, kung hindi mo gusto to, tanggalin mo na lang. Alam niyo gaano katapat ang Lord?
3 days pa lang ata, 4 days, sinagot na ng Lord yung tanong niya. Bakit ko po sinasabi ito? Maraming mga kabataan, mga tao na nagkakamali kasi ginagawa nila yung gusto nila. Kasi pinapasok yung hindi dapat pasukan. Kasi nag-enter sa relationship dun sa maling tao. Kasi nga gusto mo lang, hindi siya gusto ng Lord para sa'yo. Pero ito yung sasabihin ko po sa inyo, tapatan, harasan, harapan. Kapag gusto ng Lord, yun yung the best na para sa'yo. Ang tanong, gaano ka willing i-surrender yung gusto mo para maranasan mo yung gusto ni Lord for you. Pwede ka mag-amen ngayon. Pero ang tanong, gaano ka willing sumunod sa atin pong Panginoon. Sa lahat ng bagay po yan, ina-example ko lang yung love life para mas maraming makarelate. Kunyari, yung trabaho na meron ka. Yan ba yung gusto ng Lord? O yan lang yung gusto mo? Yung school na gusto mong pasukan, gusto mo bang pasukan yung school na yan kasi gusto mo makisabayan? Gusto mo magpakitang tao? O dahil yan yung gusto ng Lord para sa'yo? Eh kuya, nagtatanong naman ako sa Lord kung anong course na gusto ko. Hindi siya sumasagot sa Bible. Bakit? Kasi wala ka naman makikitang thou shall be criminology. Wala ka naman makikitang thou shall be doctor. Thou shall be flight attendant. Wala namang airplane noon. Eh paano po kapag ganun? Tapos hindi mo alam yung gagawin mo? Ask your parents. Ask your parents. O kaya mag-ask kayo sa mga leaders ninyo. Pero wag na wag niyong gagawin na papasok kayo sa isang bagay, sa isang trabaho, sa isang paaralan na gusto niyo lang. Dapat po gusto ng Panginoon. Bakit? Kapag ginawa ninyo yung gusto ng Panginoon, yung presence niya yung sasa inyo. At kapag kasama niyo yung presence ng Lord, puno ng kapayapaan, puno ng kagalakan, puno ng blessing. Kaya nga dapat doon tayo sa gusto ng Lord. Ang tanong, sinong gusto yung gusto ni Lord? True? So ang ibig sabihin, maghihintay tayong lahat sa tamang proseso. True? So ang ibig sabihin, hindi ka naman dadaya sa trabaho. Ang daming tatrabaho sa inyo. Ang ibig sabihin, hindi ka na mangungopya. Kasi tamang proseso po lahat yan eh. Amen po ba? So let us do God's will. Kasi bakit? Hindi po tayo mapapahamak. Ang sabi po dito, last na lang. Mga 2 hours na lang to. 1 Peter 5:5-6. In the same way, you who are younger must accept the authority of the elders. Lahat ng kabataan, magingay. O, kayo na mga nagsigawan, dapat daw susunod kayo. Palasunod na ba tayo? Alam nyo, makasawa na minsan pero paulit-ulit kong sabihin kaya kayo, at nang kakakit, ang pangit tignan, na pinagsisigawan mong Kristiyano ka, na pinagsisigawan mong, YDC, no? Young Disciples of Christ. Wow. Tapos hindi ka sumusunod sa magulang. There's a problem. Tapos hindi ka sumusunod sa leader mo. Kuya, bakit ako susunod dyan? Puro kontra, puro kontra. Puro ko kasi mali, puro ko kasi mali. Tignan mo kuya, mali na naman ako. Ganyan talaga eh. Kino-correct tayo eh. Pero ang sabi po dito, you who are younger must submit. Sabi dyan, the authority of the leaders, of the elders. And all of you, dress yourself in humility as you relate to one another. For God opposes the proud, but gives grace to the humble. So humble yourselves under the mighty hand of God, and at the right time, He will lift you up. Ito po, tinuro po ni Pastor Is sa amin. Lahat ng mga nagpapakumbaba, lahat ng mga nagmamataas, wala silang ibang direksyon kung hindi pabagsak. Ulitin ko lang. Lahat ng mga nagmamataas, wala silang ibang direksyon kundi pababa. Pabagsak. Pero lahat ng mga nagpapakumbaba, ang Diyos mismo yung magtataas sa kanila. Ngayon ang tanong, sinong gusto ng pagpapala ng Panginoon? Pakisabi naman, magpakumbaba ka. Hindi ako sabi mo yung sarili mo, magpakumbaba ka. Sabi po dito, humility trusts that God's plan is better than our plans. So, itapusin ko lang po to. Even when it is painful, when it is confusing, when it is difficult, kailangan pa rin mangyari. Kagustuhan ng Panginoon. Submission says, God, sana ito po yung magitibong ng puso natin. I trust you more than I trust myself. Lord, kahit po masakit, Lord, kahit po mahirap, Lord, kahit hindi ko maintindihan, pero dahil ito po yung sinabi niyo sa akin,
susunod po ako sa inyo. Yun po yung pagtitiwala. Yun po yung kapakumbaba ang loob. Christ-like humility means giving up your rights and privileges to serve others and saying, not my will, but God's will be done. Mag-review po tayo. Be like Christ in humility. Prioritize other over yourself. Embrace the role of a servant and submit your will to God's will. And humility, ang sabi po dito, is Christ-likeness. Pakisabi, Christ-likeness. Humility may look small in the eyes of the world, but in the eyes of God, it is greatness. Yun daw pong pagpapakumbaba. Maliit man sa mata ng tao, pero malaki yan sa harapan ng Diyos. Ito'y kadakilaan sa harapan ng Diyos. So the more you become like Christ, the more your life will influence people. The more your life will change lives, and the more your life will glorify the Lord. Sinong gusto nun? Who wants to influence people? Sinong gusto makapagpabago ng buhay? Sinong gustong mapurihan ng Diyos? I-apply po natin yung napag-aralan natin. Sige, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Tumayo po tayo.